Pag-usapan muna natin ang ating ekonomiya. Under Bongbong Marcos Jr., our country has sunk and the economy has taken a serious and solid hit due to massive corruption and looting of people's money, looting of public funds. Walang huyan! Tuloy ang laban ng mga bayang Pilipino! Salamat! And to God be the glory! Walang huyan! At hindi naman sa Sarado, Robinson! Para may tiyan kami at ay pagkilugan! Walang bakat ang kapugyano ng mga kupongwe para ipagamit na sinungan ng protesta ang Robinson Galleria. Mabuhay! Mabuhay! Ang pamilya kupongwe! Mabuhay! Pero dahil kayo bumili ng Skyplane at donut. Dami niya, bibigyan ka niya. Maya-maya magsasalita po si Congressman King Paras bago sa kanya ang boses muna ng tagapagtanggol ng kalikasan. At ito ay nagsasabi na kung minimina ni Marcos ang droga, cocaine, minimina ni Martin Romualdez ang mga bundok sa mga daan-daang libo na tonelada ng mga mina. Ito naman ay ipakikita niya kung bakit ang gobyerno ni Marcos ang dahilan sa pagkalunod sa baha at pagkawasak ng ating kalikasan. Ikaw na magpakilala tatay sa iyong pangalan at ang lahat na gusto magsalita, lumapit lang dahil kayo po ay mayroong Skyplane sa Spoiled Day pamaya. Gandang hapon po. Isang mapagpalang araw. Doon ka sa kabila. Bigay sa atin ng tanghala. Doon ka sa kabila, nakatalikod ka rito. O dito po ang harap. Ano na yan? Ako po si Rene Mandaring, taga Bungabong, Oriental Mindoro, isang mangyan. No? Isang lahing mangyan po ako. Kaya mga taga Bungabong, binabati ko po kayo. Pero isang mangyan, nasa Manila, nasa Galleria, nag-aasik ng kalaban. Yan. Ako po ay retirado OFW. Nagkapitan po ako sa barko. Kaya ang linya ko po ay kalikasan. No? Ako po ay nag-aral tungkol sa kalikasan. Kaya ako po ay naging naturalista. Ang naturalista po ay mas mataas kaysa sa environmentalist. No? So, pag-usapan po natin itong flood control. Ito pong flood control ay ginawa... Hello? 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 Pisilip pala. Ako po. Okay. Okay na. Ito pong flood control na to ay ginawang gatasan ng DPWH. Ito po ay simpleng-simple lang. No? Ginawa nilang gatasan. Hindi po interesado ang DNR at DPWH para masolusyonan ng baha. Hindi po sila interesado diyan. Doon sila interesado para pag maraming baha, naghihirap ang mga tao, meron silang katwiran para lumaki ang pondo sa pagbabaha. No? Yan po ang katotohanan diyan. No? Kaya wala po tayong maaasahan sa ating sakay ng gobyerno, DPWH, DNR. No? Alam nyo ba sa opisina na yan? No? Napakarami ng mga batas, napakaganda ng mga batas.
Wala silang nagawa. Ano ang nagawa nila? Sa opisina ng DPWS, DNR, lahat sila doon ay abala kung paano ma-disperse yung pondong binigay sa kanila. No? Yan po ang trabaho na sabihin na natin lahat ng sangay ng gobyerno magre-release ng pondo sa Kongreso. No? Hindi nila, wala silang interest na magserbisyo sa tao, magserbisyo sa bansa. Doon sila nauubos ang oras kung paano kupitin ang pondo. Ganyan po, buong Pilipinas po yan. Ha? Kabilis lang. Kabilis mo. Oh, 2 minuto na lang daw. Kaya habol ko. Pabalik ko kaya. Kaya habol ko ang aking suwisyon sa'yo, BBM. Mayroon akong suwisyon para matapos na ang problema ito. Alam mo, BBM, yan ay problema ng pamilya. Para matapos ang problema nito, magsama ka ng tiyo mo kung pwede. Sumama si Melda, kung kaya pa, nasamahan ka, isama mo si Aime, magsama ka ng isang pulis lang, ha? Isang pulis lang, sunod na, si Melda o tiyo mo, na mag-representa ng pamilya mo, para ikaw ay sumuko ka sa kapulisan at ikaw ay ipaparihab. No, ganun lang So, ang panawagan pala, sumuko ka na, Marcos! Yun, sumuko ka na! Kung Simple lang! ka ng taong bayan! Kung hindi mo gagawin ito, makakaligtas ka sa sa kaso. Alam mo ba yung mga kaso sa Husgado? Dapat ganitong tawag. Bongbong! Sumuko ka na! Yan, isang ambulansya lang! Isang pulis lang! Napapaligiran ka na ng Sabay mo at si Aime! Samahan ka sa pulis! Sabay tayo, tay. Ano? Bongbong! Sumuko ka na! Oo! Pagka pinalipas mo itong pagkakataon na ito, no? Ay, naku po, mahirap na po ang sasabi natin. No? Samantalahin mo ito. Dahil, pag nag-qualify ka sa diagnosis ng mga doktor, ayun naman talaga, kayo wala ka sa tamang pag-iisip. Yung iyong krimen sa loob ng 3 taon ay hindi mo magdudusahan. Malilibre ka sa kulong. No? Samantalahin mo yan, Bongbong. Gawin mo na yan ngayon. Para matapos na ang problema nito. Wait muna. Konformasyon tayo. Yan ka muna. sige. Hawakan mo megapon. Bago sumuko si Bongbong, sumulong muna tayo. Yan. BBM, ano ang pagkakataon mo ngayon? Magpasama ka lang kayo. Forward! Kadalay mo. Isang pulis lang. Ang mga... Tay, wait muna tayo. Bigyan kita ng instruction. Hawakan mo man ang megapon mo. Tayo dito ka para hindi matabunan ang mga swabe at magandang mga placards. Walang karapatan mamuno ang isang drug addict. Marcos Alistian. Okay. Tay, you have your additional 2 minutes. O sige. Salamat mo. Diba? Marami pa daw sa likod. Kunti pa daw sa step backward. Ingat mga vloggers. Ingat mga kapatid. Ang kamera, ingatan, mahal yan. Pero mahal ang cocaine na may flavor. Mahal ang inyong kamera. Pero mas mahal ang cocaine na may flavor. Okay, atras. Abante mula sa likod. Ay, sabay na lang muna. Ang panawagan ng taong bayan. Ang panawagan ng taong bayan. Bongbong! Sumuko ka na! Isama mo
Bongbong na. Family consent yun eh. Si Di ba yan na lang nangyayari? Ha? Tama si Pangulong Duterte. Yan ang sumira sa isang membro lang ng pamilya. Ito. Alec, Makinig mo na. Mga kababayan, ito po ang panawagan. Kung hindi susuko si Bongbong, itutukhan! Itutukhan! Aristuhin! Itutukhan! Tama yan! Aristuhin! Yung surrender! Itutukhan! Last 1 minute kasi nandiyan na sige. Muslim brothers natin. pwede pa naman ako mamaya. Dito naman ako. Sige, tawagin natin ang boses mula sa Mindanao. Ang ating mga kaibigang Muslim, Tatay Rene, salamat. You will be back later. Assalamualaikum. Magandang hapon. Ang Bangsamoro na naninirahan sa labas ng Bangsamoro Autonomous Region. Nandito na kami. Mga Bangsamoro ay mananawagan. Masuportahan ang ating senador ng mahali ang kanilang pamilya. Ang sabi niya, ang sa atin, save the user. Sino ang user ngayon? Bongbong Marcos. Save the user. Yan ang sa atin. So ngayon, Bongbong panawagan namin, sumama ka na sa ate mo. Uwi na kayo sa Bulacan. Ay, uwi na kayo sa... Ilocos! Yan ang sabi ng ate mo, mahal ka niya. Hindi porke sinabi niya sa ating sa bayang Pilipino na pinakita niya ang kanyang pagmamahal dahil walang tao na nagmamahal iyo kung hindi ang kapatid mo na sinabi niya sa iyo. Kasi kapag hindi mo siya sinunod, tinutuloy mo pa ang nasa isip mo, ginagamit ka lang. Ginagamit ka lang ng mga kasama mo. Ang talagang nagmamahal sa iyo, yung ate mo. So umuwi na kayo. Sasamahan ka ng kapatid mo. So yan lang ang masasabi namin. Mga Bangsamoro dito sa labas ng farm, nagkakaisa para manawagan na umuwi na kayo Bongbong sa Ilocos. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating kapatid mula sa Bangsamoro people sa Mindanao. Bago po magsalita si Congressman Jing Paras, sabayan niyo po kami sa panawagan ng taong bayan ngayon. Marcos resign! Aristuhin! Ikulong! Sabay-sabay! Huwag mo na! Relax. Sabay-sabay na. Sabay-sabay! Para mas makararating kay Marcos. Ang sigaw natin, Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Okay? Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. 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 Bigyan natin ng boses mula sa dating naglingkod sa gobyerno ng matagal. Walang iba kundi si Brother Congressman Jing Paras. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kababayan. Alam ko, gutom na kayo sa katarungan. Matindi na ang galit, lalo na ang dati na niyong nalaman na bangag si Marcos, pinatunayan na ng kanyang kapatid. Mayroon tayong kasama si Vic Rodriguez na kaibigan din, mataling na kaibigan at dating kasama ni Marcos.
Pero hinihintay natin na sabihin ni Vic Rodriguez na bangag din si Marcos. Oo. Kita mo na, nagsasabi na ng totoo ang mga kasama ni Marcos dati. Ngayon, sumama na sa atin, mga kababayan. So, paano ba tayo magpatuloy ng isang panggobyerno o gobyerno na pinamuluan ng isang adik? Kaya nagkaloko-loko ang ating gobyerno. Magmula pa noong 2022, wala nang nagawa si Marcos. Tumaas ang presyo ng mga bilihin. Tumaas ang employment. Ang dami nating mga kababayan na wala nang trabaho. Tapos, yung tubig daw sa baha, ipainom sa taong bayan. Marcos resign! Marcos resign! Can you imagine isang Pangulo ipapainom yung tubig sa baha? Wala nang respeto sa taong bayan itong bangag na Pangulo. Pero ang pinakamatindi, alam nyo mga kaibigan, si Saldico at si Martin Romualdez ay para kong kapatid. Kaya lang magkaiba ang landas namin. Bago naging presidente si Marcos, ang aking panganay na anak, nagpakasal ang ninong si Saldico, si Martin Romualdez dahil magkaibigan kami. Pero nagkahiwalay kami dahil silang dalawa magkanakaw ako. Pag-rito ka na, bala ka. Isang kusing sa ating pamalaan. Pero, alam mo, sinasabi ng mga alikoris ni Marcos, lalo na itong buwak-buwak, lugarit ng Fidel Castro, na wala daw katuturan yung sinasabi ni Saldico. Sinasabi na itong bayaran ng Big Lacson, wala daw katuturan yung sinasabi ni Saldico. Mga kaibigan, kung kayo ang miyembro ng isang magnanakaw na grupo, nagkagaw kayo sa bangko, kasama si Saldico, kasama si Marcos, kasama si Romualdez. Kung isa sa kanila nagsabi na si Marcos ang mastermind, hindi ba kayo maniniwala? Personal namin? Paano naging hearsay ang isang nagkutuhanan na pinagpili ni Saldico na si Marcos ang nag-utos ng mga insertion sa HICAP at nagbigay siya ng 25 million na komisyon. Ngayon, lumalabas na sa mga retrato, yung mga maleta na dinala sa bahay ni Martin Romualdez, may picture sa kanyang pamilya. Talagang magnanakaw itong magpinsan. So, papayagan pa ba natin na magpatuloy? Papayagan pa ba natin sa 2026 na budget? Kung sasayin na naman si Marcos sa unprogrammed funds? Mga kababayan, maski wala si Saldico, alam na natin na si Marcos ang magnanakaw. Kasi alam na niya na may insertion doon sa National Expenditure Program. Tinuloy pa rin niya. Dito niya o tapyasin ko matino siyang Pangulo, dapat tinanggal na niya yung pera na yun. Para yung malutay, pero bakit tinuloy? Kasi pala, mayroon pala siyang komisyon, mga kababayan. Nabisto na magnanakaw talaga yung numero 1 itong Marcos Jr. Tinanggal nila yung BIR, baka yung komisyoner ng BIR, tinanggal nila. Nasawan mo. Utusan ni Lisa sa kanyang opisina. Pero tinanggal nila kasi hindi ka daw nagbibigay ng kanyang porsyento. Tinanggal, may bago na naman. Na papahirapan ng ating mga taxpayers. So, kung patuloyin pa natin ito si Marcos, hindi tayo manawagan. Ako ngayon, nananawagan hindi lamang sa ating mga mahal na kababayan na nandito sa aking paligiran. Yung mga nandyan sa tapat, yung ating mga mahal na mga pulisan, alam mo, sa puso nyo, nalalaman nyo ang mga sinasabi namin.
Ha? Alam nyo, nung panahon ni Era, ganun din ang mga pulis. Hindi rin umaaksyon. Pero nung nalaman na nila Era, ang daming kasalanan ni Era, ay sila sumama na rin sa taong bayan. Kaya inihikayat din namin sa inyo, mag-isip-isip kayo. Sinabi na ng kapatid, saan ba tayo makakakita ng isang kapatid na sinasabi niya totoo, yung kapatid niya ay baka nagko-cocaine, matagal na. Hindi nyo ba mga kababayan, mga policemen, hindi nyo ba napapansin si Marcos tuwing nagsasalita, naghihiwi-hiwi yung mukha? Ha? Nauutang. Kasi produkto na yan sa pagtutulugan niya. So saan bang bansa na mayroong ating na Pangulo? Ang Pilipinas lang. Tayo na ngayon ang pinaka-corrupt na bansa sa buong ASEA. So, ako po'y nananawagan sa inyo. Magsama-sama tayo. Magkabuklod-buklod po tayo para ipagpatuloy itong pinuin natin na ating panawagan ng ating mga mahal na mga pulis, mga military. Kaya mag-isip-isip na sila kasi wala na talagang pagtuluyan ng ating bansa. Mahuhulog na tayo sa bangin kung ilang araw pa mananatili itong Marcos Bangag yan sa Malacanang, mga kababayan. So, okay ba tayo, Paring Eric? Marcos resign! Marcos resign! Ikulong! Alistuin! Marcos resign! Alistuin! Ikulong! Sa Selda 13! Marcos resign! Alistuin! Ikulong! Sa Selda 13! Marcos resign! Alistuin! Ikulong!